So yun, so lumabas ako ng airport siguro mga 3:30 na. Actually wala nang tao yung custom kasi lumalis na yung dalawa. Nakita ko sila umalis. Tapos so wala na mag-check ng ko, 'di ba? Pagkalabas mo, I don't know kung kayo ay taga Cebu. Tapos may duty free doon. Tapos before that, mayroon i-scan pa yung i-scan yung mga hand carry nyo, i-scan pa yun. Tapos ibibigay mo yung papel na parang sa custom. So wala na, so lumabas lang ako. Hindi pala ako lumabas agad, nagantay muna ako ng maunang lumabas sa akin kasi pag may nakikita sa camera na parang wala. So mayroong dalawang tao na alam ko na palabas din sila. So inantay ko na yung isa na mag-push ng cart niya palabas. So nag-follow ako sa kanya. Tapos ang baba ng palitan ng dollar doon bago ka lumabas sa exit, sa pinaka-exit door talaga, across that may doon money changer. So ang baba ng palitan ng dollar, so nagpalit lang ako ng $100 ang pinapalitan ko lang kasi ang baba talaga ng value that time. Kasi pero alam ko na mababa kumpara sa labas. Kasi nung umuwi ako ng February, ang laki talaga ng ng kaibahan. Kaya hindi ako sa inyo kung mayroon kayong dalang dollar, so huwag kayong magpapalit sa sa airport. Kasi iba mas maganda sa L'Oreal ba 'yun? Ano ba 'yun? Hindi ko maalala yung saan kami sa Palawan. Palawan ba 'yun? Palawan Express or Palawan something. Basta mga ganyan. Sa mga ganyan kayo magpapalit. Kasi mas mataas. So ayun, tapos nung pagkalabas ko na, kasi yung alis ko sa pier is 6 o'clock in the morning. So nung lumabas na ako sa airport, doon ako sa yung mga upuan doon sa departure area. Arrival pala. Nag-upo na, nakaano lang ako doon, parang nakikidamdam lang muna sa paligid. Kasi ayaw ko yung kasi may doon yung may mga taxi doon, may mga yellow cab, may mga white. Dati nung umuwi ako ng February, 500 yung binayad ko from the airport to hanggang sa pier, which is I don't know, 20 minutes or 15 minutes. Siguro 15 minutes lang kasi 'di ba madaling araw, walang traffic. But I paid 500 back in February. So ang ginawa ko, yung isang babae na nakaupo din doon, tinalipitan ko siya. Ay may nagtatanong sa akin, sabi ko hindi muna ako hindi muna ako aalis kasi may inaantay pa ako, sabi kong gano'n. May magsusundo sa akin. Pero wala naman. Kasi nakikiramdam ka dahil hindi mo alam nga, baka mahirap na. So tapos yung babae doon sa kabilang side naman, nilapitan ko siya, sabi ko saan ka pupunta? Tapos sabi niya sa Bohol daw siya. Sabi ko so anong mo, may sundo ka ba? Tapos sabi niya no, wala. Sabi ko ako din wala. Sabi ko paano ka pumunta ng Bohol? Ano bang way of transportation mo? Tapos sabi niya from airport daw, sasakay din siya, magta-taxi siya papunta sa pier, tapos sasakay ng fast crab. Sabi ko gano'n din sa akin. Sabi ko gusto mo na lang tayo mag-commute, yung isang taxi kami ba, kasi isa lang yung pupuntahan namin na sa pier, isa lang. So same ang puntahan namin ba. So ayun, kami, tapos yung lumapit yung lalaki, tapos sabi ko mag-taxi kami. So akala ko siya yung alam mo yung magtatawag, hindi sila yung taxi driver. Turn out siya pala ang taxi driver talaga, yung sa yellow cab. Tapos sabi na 750. Sabi ko no, kasi ang binayaran ko is 500, kakauwi ko lang. Sabi ko ito rin ang taxi, ganito rin, galing din sa airport ang sinakyan namin. 500 lang yung binayaran ko noong February. Tapos sabi niya, tapos pinakitaan niya ako ng listahan na nagtaas daw yung nila ng company nila noong May, nagtaas daw, naging 750, bla bla bla. Sabi ko nako, magtawag na nga lang ako ng
kakilala ko kasi may kakilala naman ako, char, wala na ako kakilala, pero mayroon ako mga contact na nung umuwi ako February, sinisave ko yung mga number ng mga taxi driver na ano ko, so pwede ko silang tawagan whatsoever, you know. So anyway, sabi ko ay magtawag lang ako dun sa kakilala ko, tapos ano, mga kaya kong anuhin yun kahit 500. So pumayag siya, sabi niya sige 500 na lang, ganyan. Tapos yung mabait yung ano, mabait yung taxi driver na yun, bata pa. Marami siyang mga kwento tungkol sa Cebu, tungkol sa mayor. So ano din. Tapos ayun, so yung Pilipina na galing siya ng Korea, yung sabi niya wala pa siyang ticket kasi may ticket na ako sa fast crab, so or speedboat, ano man tawag mo. So anyway, wala pa siyang ticket. So sabi ko papasok tayo, papasok tayo, pasok na natin yung taxi papunta sa pier, ay sa loob mismo ng ano. Tapos sabi ko sa kanya, ako magbantay ng gamit mo, and then kumuha ka ng ticket kasi ang haba-haba ng pila doon ng ticket sa labas. So nakakuha naman siya ng ticket. Tapos nag-worry ako kasi 6 o'clock na yung yung alis ko, tapos 5:30 na hindi pa siya bumalik. Sabi ko, oh my gosh, iwan ko na lang yung luggage niya. Tapos napakahirap na idadalhin ko yung luggage niya pabalik doon kung saan siya nakapila kasi nasa labas ng talaga, nasa may labasan ng pier. So yun, nakuha naman niya. Tapos sabi niya sa akin, ayun, pumasok kami sa loob, tapos pinakita yung ticket ko, tapos sabi ng guard sa akin, yung ticket mo hindi pwede yan kasi nga dapat naka-voucher ay yung talaga. Sabi ko, ha? Sabi ko, nagbayad na ako. Sabi niya, oo, pero hindi yun. Sabi ko, may ticket number siya. Tapos sabi niya, sige, itry mo sa loob. Tapos ayun, nang itatry ko sa loob, hindi pwede, kailangan, sabi nila, puntahan ko na yung email ko. Sabi ko, wala akong internet. Paano yun? Anong gagawin ko? Wala akong internet. Tapos nagtatanong-tanong ako nung sa loob na mismo. Sabi ko, mayroon ba kayong, wala kasi akong idea kasi yung cellphone ko, naka lang ako nung umuwi ako ng Pilipinas noon, naka-hotspot na ako sa cellphone ng kapatid ko at this time. Tapos sabi ng lalaki na, maghanap ka muna ng kailangan ma-open mo yung email mo, tapos kasi naka-email yan doon, bakit hindi ko na piniprint out. Siyempre sa sobrang ko doon bago ako umalis, ang piniprint out ko lang yung ticket ko lang sa airplane, tapos hindi ko na pina-print out yung, hindi ko nga nakita kung na-itsura ng ticket ko sa nung nasa US pa ako, hindi ko na nakita dahil sa sobrang busy, wala akong time. Tsaka akala ko okay na lahat, okay na yun. Tapos ang nagtatanong ako lahat, parang sa guard, lahat ng mga tindahan doon na baka naman mayroon silang pwede bang maka ng internet, blah blah blah, wala daw. Sabi ko, ako ang hirap. Tapos nung sabi niya, yung babae nga na nag-worry din siya sa akin, tapos sabi ko sa kanya, tapos inaano niya ako, parang tinatry niya na i-hotspot sa cellphone niya, tapos hindi naman mag-work. Mayroon siyang load or something, makabukas siya ng internet, pero kailangan sa kanyang cellphone. So mag-open sana ako ng email ko sa cellphone niya. Ang kaso lang, yung password niya hindi niya matandaan. So kung mag-log out siya sa kanyang Gmail, hindi niya matandaan yung password niya, hindi siya maka-get in, so sabi ko, ay wag na lang. Tapos halos na mga 6:50, 5:45 na, which is 15 minutes na lang, aalis na siya. 6 o'clock na yung sa kanya, 6 o'clock na yung sa akin. Tapos sabi ko, mauna ka na. So yun, nauna na siya kasi iba naman yung kanyang sasakyan. Tapos pumila ulit ako doon sa Ocean Jet. Pumila ako sa ibang counter naman kasi yung isa nga sabi sa akin na babalik daw ako pag ma-open na daw yung So pumila ulit ako doon sa kabila naman ang pinilahan ko. Tapos pinakita ko sa kanya, tapos sabi niya, ay hindi pwede yan, yung may isa pang email na yan talagang yung ticket mo. Sabi ko, paano yan? Sabi ko, wala akong internet talaga. Alam mo, ang bait ng lalaki
shout out sa kanya, sa Ocean Jet na taga Cebu, umaga. So sabi niya sa akin, akin na nga, anong i-hotspot ko yung cellphone mo sa cellphone niya, ganyan. So binigay ko sa kanya yung cellphone ko, tapos naka-hotspot sa cellphone niya. Tapos sabi niya, doon ka muna habang mag-open ka ng email mo para may entertain siya ng ibang na customer. Kasi yung yung luggage mo, i-check-in mo yung luggage mo, may babayaran ka dun sa luggage. So isa lang yung luggage ko. So kailangan ko i-check-in talaga. So ayun, na-open ko yung email ko, tapos bumili ulit ako sa kanya balik. Tapos ayun, okay na, nakuha na niya lahat. Binigyan niya ako ng pass or something. Tapos na yung luggage ko. So like 5 minutes before 6 o'clock, kasi 6 o'clock talaga aalis yung yung tawag nito, yung fast crop na yon. 5 minutes before 6 o'clock na ko na yung luggage ko, na check-in ko na, kasi i-check-in yung luggage. So, talagang tumakbo ako. To sabi ng lalaki, wag kang tumakbo dahil baka hindi ka makakarating sa paroroonan mo, bigla kang madapa. So ayun ako. So ayun, tapos nag-worry ako sa luggage ko, kaya baka maiwan ako, parating na ako sa boat. Tapos sabi ko, siguraduhin mo yung luggage ko, na hindi maiwan. Kasi ayaw ko na mag-antay pa ng ilang oras para sa next na batch or something. Kasi I don't know kung after how many hours na naman. Tapos yun, wala ako masyadong communication kasi nga, 'di ba? Hindi na paghandaan, hindi na pag-isipan, but by that Sunday, nag-message ako sa pamangkin ko. Sabi ko, ikaw na lang susundo sa akin sa Ormoc. Yan ang sabi ko sana, sunduin mo ako sa Ormoc. Kasi para may katulong ako magbuhat ng luggage ko, 'di ba? So sabi ko, ang terminal ng sabi ko, ang terminal ng bus ay halos magkatapat lang sa terminal ng pier. So yun ang last communication ko. Nasunduin ako by Friday, sunduin ako Tuesday ng 9 o'clock ng umaga, kasi yun ang nakalagay sa ticket, 9 o'clock ang dating ko. Tapos Monday that time, sabi nung nasa Korea ako, sabi ng kapatid ko, ate, nasa nasa hospital na kami sa OSPA. Wala din ako idea sa Ormoc. Wala akong idea sa Ormoc eh. So sabi ko, baka lumampas ako. Okay, fair child. So sabi ko, ikaw na kayo susunod sa akin kasi nandiyan ka naman eh. May kasama ka naman ng nanay ko sa hospital, kasi nandoon yung pinsang ko. Sabi niya, sige, ako na lang. Tapos nung sabi niya, sige, ako na lang, so nag-expect ako na siya yung susunod sa akin.